Lolita. Feeling ko hindi ka rin naman talaga dapat mga problema dun sa Lolita. Makakancel mo kasi yung Luminum Blast tsaka yung Bulwark. Ang dami nyo knock-up. Well, Parang number one. weird. For me, napaka-weird ngayon ng lineup ng side ng Team Indonesia. Although Yes. ang jungler nila dito is gonna be Joy, mas madali siya ma-counter kung Joy yung jungler nila kasi merong Franco. Exactly. Hindi na yung, kasi diba pag XP lane, parang hindi pa naman agad kasama sa team fight. Ito, pagdating sa objective, talagang gagawin lang ni Onigo, reserve the Bloody Hunt, tas diretso ngat-ngat sa kanya para mapigilan ang retribution and such. We'll see kung anong gagawin ng ating mga teams on this game number 2. I think with Jungle Joy din, di ba? Para mag-uuna ka muna ng mga damage items before ka kumuha ng defensive items. Kapag XP lane ka, minsan napapa-dominance ice ka muna o kaya kung kailangan nyo ng Radiant Armor, pwedeng choice na yun. Kasi nga, isa kang XP lane, so parang playmaker at frontliner ka. But as a Jungle Joy, hindi yun yung option. Kailangan mo nang kumuha muna ng isang magic damage item. Typically, nag-Genius Wand or clock even sometimes or siguro yung pinaka-defensive na concentrated energy pero late mo pa kukunin yun. So, malambot ka kapag kinagat ka dito, may Beatrix agad. Diretso agad, no? Yung range pati nung pwedeng tumarget sa kanya, hindi ganun kadali para sa kanya na pasukin. Kasi bago pa siya makapasok, since hindi nga siya ganun kakunat, ay magiging madali for them. Jump pack pala yung stage natin. Anong oras ngayon sa Romania? Parang baka 8 p.m. 8 p.m. Feeling ko lang. Nakikita ko lang sa kulay ng gabi. Wow, grabe na nostra mo na doon, no? Pero sa bagay, depende nga doon. Ang dami energy. Kailangan mong tumayo, Manjin. Kailangan ka makita sa camera. Nakatayo na ba siya? Nakatayo na siya. Nakatayo na po yan, guys. Just to clarify, nakatayo na po si Manjin. Matatangkad lang po yung kasama niya, pero si Manjin po ay 5'11". Nung kapanahon. sa pangalawang buhay. Pag na-reborn siya. Logi na lang ka. Sorry, Manjin. 5'11" pag naka-apple box. 5'11" pag naka-apple box. Ay, speaking of Manjin, sakto si Naisu ay nandun din. Sabihin nyo, abangan nyo yung kanilang Suman podcast. Tingnan nyo na lang kung sino mag-a-adjust kung ang magiging main ba na language nila ay English or Tagalog. Oo nga, no? Diba? Sino mag-a-adjust, no? Sino mag-a-adjust sa... Ayan na, sino mag-a-adjust? Siyempre tayo din sa broadcast, tayo din ang mag-a-adjust. Oo. 11 minutes pala game 1, walang pause ha. Ayan. Ano bang average natin? Sige, dagdagan natin. Siyempre, itong mga tropa natin mula sa IASI ay dito na stage. Todo support. Ang ganda nga. Si Kuya sa akin, i-unlock pa lang tsaka si Saison. Hindi pa sila na pwede. Pagka sila umabot ng grand finals, ayun, lalabas yung picture nila. Panagkataon. Inagay sa mga natin dyan, sa mga nanonood, maraming salamat kasi ilang araw na tayo nga nagpupuyat. This is the 4th day. Yep. So, 4th day, tama. Sa 4th day, nataon na kami pong dalawa yung huling mag-aas at meron pa tayong 5 series today. May total of 5 series. Anong original na schedule dapat nito? Sino bang pwedeng kausapin? Magre-reklamo na. And then, jokes aside, guys, for this one, syempre, hindi natin may iwasan yung technical difficulties at hindi naman natin pwedeng paglaruin basta-basta ang mga players na hindi na may experience ang best gaming experience possible. Tama po yan. Suntukan muna sila dito. Pakito and Khalid, even matchup, pero parang may mga players na magsabi lamang yung Khalid. Kasi may kill potential ng level 1. And level 2. Tsaka mas mataas yung heal niya, no? Oo. Tsaka si Khalid, pag kumakain ng biryani, ibang buff yun eh. Oo. I mean, pagka nag-hit na siya, yan ang tinatawag natin biryani buff. Tapos meron pang chorizo. Meron ka ng biryani, may chorizo pa. Diba? Parang hindi pa ako nakakatikim ng biryani na may chorizo. Sobrang lasa na nun, guys. Chorizo itself, malasa na eh. So, may konting tamis na maalat na maraming anghang. Ay, speaking of biryani, kanina ang naging lunch ko. Tsaka salpati. Ano yung salpati? Salpati para siyang yung dinidip. Para siyang dinidip na parang pita bread. Pero hindi siya curry eh. Hindi curry yung sausawan. Pero ewan ko, litong-lito na rin ako sa lasa, pero malasa kasi talaga. Tunog pang mayaman? Salpati. Parang salbahe ka. Salpati ka.
Bulol pala na bata, no? Yung hindi pa tinutubuan ng ngipin. Okay guys, ito, sige, tumubo na rin ang ating total objective. So medyo kalmado muna yung mga teams natin. Medyo napalagpas lang ng konting gulong din si Kuya Saison at tayo tunay parang siya yung medyo madedelikado. Binigyan ng beat ni Kuya Ken. Pero sabi niya ay first blood dito para kay Super Ken. Idea naman natin sa Philippines ay kumuha ng isang ng invasion pero kita mo naman hook tapos merong combo ni Canon enough na for the damage. Arcangel of course contributing to the fights as well. Pero hindi yata sulit para sa Team Philippines for sure. Na nawalan sila doon ng jungler. Ang maganda dito, nahatak na ni Mr. Flap TZ yung turtle at mabibigay dito kay Saison yung aggro ng walang kaproblema. Ito na yung redemption at pagaling nun sa first blood na ginawa sa kanila ng Indonesia. Pero hindi na maagaw pa as the retribution. Isang ganun lang guys ay nabaliktad na agad ang ating laban dahil lamang ngayon ang Team Sibol at ang taas ng respeto nila dun sa naging rotation ng Philippines sa lately dahil tatlo sila na nandoon sa may purple buff. Oo nga eh. Commended natin dito si Flap TZ. Una siya na yung nag-setup nung turtle. Hinatak na niya para kay Saison. Right after, pinahawak na niya kay Saison tapos inultihan niya agad ng chop stance or knockout punch pala yung Joy. So parang na-late yung Joy sa pag-contest ng turtle kasi na-double knock-up na siya. So yun yung maganda dito mula dun sa Team Philippines and everybody ay tumutulong para sa greater cause. Objective-based sila, kumbaga. Oh, talagang bit-bit ng Pilipinas ang ating kasabihang bayanihan. Kasabihan ba yun? Pero yung ating culture, part ng ating culture na bayanihan na laging magtutulungan. Kaya naman ngayon ay mukhang kukulungan naman ni Kuya Saison. Itong pwesto ni Sakin. So medyo mahirap ang buhay dito niya sa akin dahil lagi nakapwesto. Actually, 4 na players from Philippines ang nandiyan pero naramdaman ng Indonesia at meron pang slow. Merong hook na magagawa. Inat-ngat. And that is gonna be a kill para sa side ng Philippines. Merong isa pa nga yata dahil Moreno wala na buhay doon. Pero makakatakas pa rin. Yup. Buti na lang nakatakas din si Moreno. At ang ganda ng ginawa niya, no? Hindi siya gumalaw totally. Anticipating na pwedeng itignan yung niya, yung movements niya. So after nung bumato ng plato, dun yung backshot, dun siya, ayun na, good jokes, kaso tatamahan pa rin na ulti. Bakit ka rin dyan? Ang tagal-tagal na nila dyan Kanina pa nandun yung Team Philippines, di ba siya umalis? Parang, di ba usually pagka gano'n, yun yung mga risky guys, kaya gano'n yung naging reaction ni Wolf. Kasi di ba pag gano'n, parang ibibigay mo na yung plates. Oo, ang dami na natin na pagkwentuhan, nandun pa rin siya. Oo. Nayatap na rin si sa akin. Sayang, kasi may emphasis brown boots na siya eh. Sayang yun. Sayang yun guys. Ang nasabi na lang niya sa kanya mga kakampi, sa akin. Sa akin, sorry. Sa akin. Sorry pre, sa akin. Oo. Pag mga ganun guys, binibigay na yung ganun. Pero wag niyong ibigay hanggang second, third. Parang iba na yun. Oo. Yung una lang, pero unang pagkakin na naman na para dito kaya kanon actually pangalawa na pala. And 4-1 ngayon para sa ng Philippines at mabilis na nagbo-bloat ang kanilang kalamangan. Tama. Bloated na. Ngayon ang Team Philippines. Sobra na sa Meriani. Sobrang sa Pianet sa Salapati. 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 Di ko na alam. Di ko nga alam kung chapati. Minsan lang kasi ako guys makakain ng Indian food. Salapati. Tingnan nga natin kung salpati. Ay wait lang. Uy, may mga salbahis doon sa may bottom lane. Pero sabi dito ng Philippines, teka lang. Medyo napalik ko lang. Ayan na si Salbahi. Cheriza. Hi, Moreno. Okay. Binasa ko lang yung pangalan nila doon. Nagano lang, roll ko lang. Attendance lang. Roll ko lang. Ang ganda ng ginawa ni Canon doon. Ba't nag-ulti yung narinig mo? Oo. Wala, trip niya Ano lang, check lang guys. Check lang kung gumagana. Baka kasi hindi gumagana. Pero yung ginawa doon ni Canon, nag-survive siya. Very good usage ng kanyang knockout punch. And napapansin ko dito, dahil alam natin na yung Lolita ay gumagamit ng bulwark para pigilan yung hook. Ang ginagawa niya kagat-agad doon sa may pin. So every time na wala si Lolita, wala ng protection itong Team Indonesia. Kung papansinin mo, every time na mapipita si Vin, mamba authority mga members ng Indonesia. At yun nata yung technique dito. Nagta-tunnel vision yung Indonesia na parang yung kagat baka ibigay dun sa Joy. Pero hindi pala. Lolita pala yung weak link na pwede nilang i-expose. Kaya naman pala yung Philippines nila yan nadadalian. Pero ang akin naganda naman dito sa Indonesia, nagpo-push sila pero wait lang. Naku, makakita tayo na nga medyo rolling in the deep dito na play. And
angat mo ng konti yung camera. Ito masastan nga lang dito si Ganon. That's gonna be a kill para kay Moreno at napapasok pa nga dito si Super Ken. Pero sabi ng ating dalawang teams, delikado at aalis na lang muna. Tingnan natin kung merong mahuhook, merong turtle objective at walang ultimate yung dalawang players ng side ng Indonesia and turtle ay mag-suspend na. Mukhang itutuloy pa yata. Okay. Hook lang muna. Silip-silip lang. Chapati pala guys. Thank you. Chapati. Sabi ko sa inyo, minsan lang ako makakain nun eh. Chapati. Para pa mag-order ka lang yan sa restaurant na hindi mo masyado nakakainan. Ang una mong tatanungin, ano pong bestseller niya? Bestseller. Para yun ang Tama. orderin, di ba? Tama ka dyan. Up. Turtle objectives. Uy, kanina pa tayo nakakarinig ka retribution, pero hindi retribution holder makukuha, pero retribution holder makakasecure ng kill dito kay Sorizo. Uy, sidestep. Napakagandang sidestep ng blast para dito kay Vin, kaya namamatay si Reketiano at hahabol pa nga 3 players down para sa Indonesia. Is it worth it though? Di worth it para sa Pilipinas ang turtle kapag namatay kayo ng gold laner in exchange. Yun na agad. Hindi na agad okay yun. Ayun, So, gonna have to comment yung idea dito mula kay Vin na nag-ulti na agad siya dito and then pa-sidestep siya. At ang dami niya mahuhuli, 4 in total. Kasama na rin si Arcangan sa dulo at nakakuha sila ng importanteng kills. At napakaganda niyan for the recovery na meron tayo dito para sa Team Indonesia. Nakakapag-push pa sila sa gitna and then lahat ng outer turrets ay nakuha na rin nila. So, this is good. Sakto pala no, nung nakita mo kanina yung flicker din ni Arcangel. Sa dinami-dami ng mga flickeran mo, doon pa rin sa dulo. Oo, Sa dulo ng Luminous Blast. gilid na gilid na. Gilid na guys. Pero ito kakaibang gilid yata ang gustong puntahan. Napakagandang Astral Echo. Meron pang hook at i-go na nga dito si Vin. Pinagbabato ng mga bala at ito na meron pang susuntok yata para sa Pilipinas at mukhang babawiin nila ngayon ang pag-control sa mapa. Middle lane ng Indonesia gusto na depensahan at medyo mahirap para pasukin pero nandoon yung pag-zone out nila. Super Ken! Naku, nawala na lang sa mapa bigla. And Moreno, parang uuwi na muna ng Maynila dahil sa isa na ako ng kill. Kanina ko pa pinipigilan. Nang isang araw ko pa pinipigilan. Uwi ka muna ng Maynila, boss! Kailangan ng pumirma ng mga memorandum. Oo. Ay, nag-host na yan ngayon. Ay, oo. Hosting Sa na yan mga ngayon. ay sabihin ko sana legit number guys. Legit na, basta yung kabila, hindi legit na number ka. Ayan guys. Shoutout sa'yo, boss. Shout out, boss. Mayor. Sa'yo. Baka naman. Sa doggies. Itong si Moreno ngayon napitas na nga eventually. Pero first death pa lang naman yan. In fact, maganda naman yung kanyang performance. Pero ang maganda dito kay Vin, kahit 0-2 na yung kanyang score, maganda pa rin yung nakikita natin mula sa kanya. Kaso, same idea. Kapag nagpakita siya dito, kaagatin agad siya ni yung Nico na po! Kakasabi pa lang, kaya ayaw natin nagsasalita eh. Nung sinabi, kinagat naman talaga. Pero super Ken dito, parang napa-aray din. Doon sa double kill, galing kay Reketiano at meron pang slow sa Astral Echo, parang nagutom naman sila bigla. Kaya naman, triple kill para dito kay Reketiano. I-hook mo pa na isa, para idol na kita. Oy, yun lang. Sabi ni Arcangel, sa akin naman. Grabe. Napakagandang hook mula kay Unigo. Tapos, followed up, kinagatagan nila. Then, nakahanap ulit sila sa kill. Then, another hatak. Doon kay Moreno naman this time, pinag-ghost na talaga. Sabi niya, hoy, matulog ka na. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Weekend na. Kailangan mataas ang ratings. Grabe. Grabe na ito, guys. Again, hook after another hook para dito kay Kuya Unigo. Tapos, meron pang lumaleft hook, tsaka right hook. Grabe, what's cooking? What's cooking? By the way, alam mo yung kakaiba dito? Yung mga turtle na, sabi mo nga, yung mga nagre-retry, dito na nakukuha yung kanina check. pa. Tapos ngayon na nakakuha ng Lord actually, itong si Unigo. Hindi ko na alam, guys, ano nangyayari. Ano na to, pagalingan ng support system. Oo. Uy, may Luminous Blast galing sa likod, pero tatamaan nga lang is gonna be Unigo. Ito na sana yung counterplay. Reketiano nakatanulog doon habang si Canon, the knock-out punch, left hook, tapos right jab, sabaw pa na uppercut. Pero Canon with that kill, 4 ang patay para sa side ng Indonesia. Mukhang ito na yata ang inaantay. Super Ken is down as well, and it is what it is. Saudi Arabia 11 versus minutes Philippines. 11 minutes. What's good? Early out.
Hindi pa nakakapagligpit si Womi mula dun sa kanyang last na cast. Tapos na agad yung series natin. Sino bang nagsabi nung end of PH era? Tingnan nyo nga to. Oo nga. 11, di man